Pwede bang bawasan ang sweldo ko nang walang written authorization? Ito magandang tanong to, no? Attorney, sa pinagtatrabahuan ko ngayon, tinanggal po yung benefits namin na SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Tapos, kinakaltasan kami ng nasa 1,000 pesos kada sahod para daw sa food loan. Ang masama pa, wala kaming 13-month pay. Pwede po ba kaming magreklamo? Okay. Sa case na ito, may tatlong tanong. Una, pwede bang tanggalin ang mga benefits gaya ng PhilHealth, SSS at Pag-ibig? Okay guys, so batay sa Labor Code, ang PhilHealth, SSS at Pag-ibig ay mga tinatawag na mandatory benefits. So ibig sabihin, hindi ito pwedeng hindi ibigay sa mga empleyado. Pangalawa, pwede bang kaltasan ang sweldo mo nang walang written authorization? Ayon sa ating labor laws, hindi po pwede basta-bastang magkaltas ang employer sa sahod ng empleyado nang walang pahintulot nito. Dito pumapasok yung written authorization. Pero may mga exemption ito. Ano ba yung mga exemption? Siyempre yung mga mandatory benefits, SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Ano pa? Tax, kinakaltas din yan sa atin kahit wala ng written authorization. Ano pa? Pambayad ng insurance, tsaka yung tinatawag na check-off o yung automatic na kaltas sa union dues. So ngayon, wala pong batas o regulasyon na nagpapahintulot ng automatic na kaltas para sa food allowance ng empleyado. Kasi ito yung question, no? Kaya sa tingin ko, dapat meron kayong written authority to deduct na pinirmahan bago kayo kinaltasan para dyan. Okay, so pumunta naman tayo sa pangatlong tanong. Attorney, ayaw kami bayaran ng 13-month pay. Okay, alamin natin, sino ba yung mga dapat binibigyan ng 13-month pay? So, ang 13-month pay ay isa sa tinatawag rin na mandatory benefits ng mga empleyado. Sino lang ba ang binibigyan ng 13-month pay? Ayon sa ating labor code, lahat ng rank and file employees na nagtatrabaho ng at least 1 month. Basta nakaisang buwan ka sa trabaho, kahit ba probationary ka pa lang o contractual ka pa lang, dapat ay bigyan ka pa rin ng 13-month pay. Attorney, may exemption ba sa pagbibigay ng 13-month pay? Syempre, meron. Kapag ikaw ay government employees o kaya naman subsidiary ng government o kaya naman kapag nagtatrabaho ka sa mga GOCCs o yung tinatawag na government-owned and controlled corporation, exempted ito sa 13-month pay. Para masiguro, ang advice ko naman dito sa ating nagtanong, tanungin mo muna yung employer mo kung may certificate of exemption ba sila mula sa DOLE para maliwanagan ka kung bakit hindi sila nagbibigay ng 13-month pay. Alright? And syempre, please follow and like the page for more information. You may also comment para sa mga tanong na gusto nyong itopic ko sa aking next content. See you around, guys!